Mama Colleen, pa-advise naman po. Itago nyo na lang po ako sa pangalang LC. 2021 nang makilala ko po si Abner. Inad niya po ako sa Facebook noon at na-curious naman ako. Sa totoo lang, hindi naman ako pala approve ng kung sino-sino sa Facebook. Ewan ko ba, nung time na yon, nasa mood ata ako. Maya-maya lamang po ay nag-chat na po siya sa akin ng hi. And the conversation started between the two of us. Nakakatuwa lang kasi parang ang perfect timing ng dating sa buhay ni Abner sa akin. Single ako that time at pwede ko na ring sabihing searching for someone. Mama Colleen, nasa tamang edad na rin naman ako para lumande. Pero kidding aside, eto na po yung edad ko na nais kong makahanap ng someone na makakasama habang buhay. Marrying age, kumbaga, sa timeline ko. After 2 years. After 2 weeks na magka-chat kami, Mama Colleen, we decided na magkita sa isang mall sa Pasay. Uy, saan kaya yun, B? Kabado ako nung una, Mama Colleen. Kabado ako kasi sa chat lang naman kami nagkakausap at nag-video call. Excited at the same time. It's been 7 years nung huli akong nakipagrelasyon. O diba, relasyon agad? Magkikita pa lang naman kami. Mama Colleen kasi, magaan ang loob ko sa kanya. Ang gaan ng aura niya para sa akin. I know that he is a good guy. Base na rin sa mga kinuwento niya sa akin tungkol sa kaniyang nakaraan. Pamilya, pinagdaanan. Feeling ko, ako na lang yung kulang para kumumpleto ng buhay niya. Naks naman. So eto na, nagkita na kami ni Abner, kumain sa labas, tumambay sa park, and eat and well. At ang unang pagkikita, nasundan hanggang sa nanligaw na nga po siya sa akin. 3 months, 3 buwan ang nakalipas. Sinagot ko na si Abner. Everything was perfect, Mama Colleen. Pinakilala niya ako sa pamilya niya. Ganon din naman ako sa kanya. Binibiro na nga kami ng mga kamag-anak namin kung kailan na ba raw kami magpapakasal. Sabi ko, kasal agad? Pero ako'y kinikilig, Ma. Kasi yung maging boto ang pamilya ko at pamilya niya sa aming relasyon, ang saya-saya lang. Yung relasyon na walang complication, relasyon na maipagsisigawan mo sa mundo, maipopost mo sa social media, yung ganong relasyon, Mama Colleen. Yes, maraming challenges sa aming relasyon, but we were able to surpass it all. Dahil agad naming pinag-uusapan ang problema. 1.5 years, nag-propose si Abner sa akin. Dama niya raw na ako na ang babae na nais niyang makasama habang buhay. Ako naman, bakit ko pa patatagalin? Marrying age na nga, diba? So I said yes. 2023, ikinasal kami ni Abner. Yes, kinasal kami 2023 ni Abner. Everything was
seem so perfect. Nabuntis ako after 2 months ng aming kasal. He was a good husband to me. Was good. Was, dahil on my 7th month ng pagbubuntis ko, napansin ko ang pagbabago kay Abner. Lagi na siyang tutok sa kanyang cellphone. May password na rin ito na dati naman wala. At tila aligaga kapag nasa bahay. Na maiwan niya lang ang phone niya saglit. Grabe po yung hagilap niya. Sa aking kuryosidad, sinempuhan ko isang araw, natulog siya at hinagilap ko ang cellphone niya. Wala sa side table namin. Nakapa ko ito sa ilalim ng kaniyang unan. Dahan-dahan kong kinuha ang kaniyang cellphone, Mama Colleen, at naging successful naman ako. Sinubukan kong buksan yung phone niya. Unang attempt ng input ng password, hindi umubra. Pangalawa, hindi na naman umubra. Hanggang nag-isip ako, maigi, ano ba yung posibleng password na ilalagay niya sa kaniyang phone? At sinubukan kong muli. This time, umubra na. Kabado ako, kinalikot ko ang cellphone ni Abner. Mama Colleen, hindi po naman ugali. Hindi ko ugali ang mga alam talaga ng phone, pero kasi ibang-iba na po yung kinikilos ngayon ni Abner. At ayun na nga, nakita ko na may ka-chat siyang iba. At hindi lang basta chat na normal. May mahal kita. At may nabasa pa akong sabik na akong makita kang muli. Mama Colleen, nabasa ko nga na may ka-chat ng iba ang aking mister. Mahal kita. Sabik ako na makita ka uli. Ang dami ko pang nakita ng mga pictures nilang dalawa. Hindi man lang marunong magbura, diba? Ang sakit-sakit lang. Nabuntis ako. Binigay ko ang lahat sa kanya. Umasa ako sa aming dalawa. Pero anong nagawa ko para gawin niya sa akin ito? Kinumpronta ko siya kung ano nga ba ang meron sa kanila ng ka-chat niya. Hindi naman na siya nag-deny pa. Sinabi niya lahat sa akin. Alam mo yung para siyang bomba na biglang sumabog sa harapan ko. Lahat ng dapat kong malaman. Sabi ko, Abner, buntis ako. Malapit na ang kabuuanan ko. Bakit mo nagawa ito? May nangyari na rin daw pala sa kanilang dalawa. Hindi lang isa, kundi maraming beses na. At ang pinakamasakit o mas kinasakit ng damdamin ko nang sabihin niyang maghiwalay na tayo. Ganon kadali? Ano to? Hayop ba ako? Naaanakan lang, tapos iiwan ng ganun-ganun lang? At alam mo pa ang pinakamasakit, Mama Colleen, nang sabihin niya sa aking, kung hindi ko pa raw sila nahuli, dapat kami pa at may sila pa. Ano to? So balak niya pala kaming pagsabaying dalawa. Ngayon, pag-iisipan pa po raw niya kung babalikan niya kami ng pamilya niya. Kaya opo, nasunod ang gusto niya. Pero nandito kami ngayon sa biyenan ko habang nag-iisip siya at hindi muna kami umuuwi sa amin sa pamilya ko.
Hindi muna siya nagpapakita dahil nahihiya raw siya sa ginawa niya. Akalain mo yun, Mama Colleen? Opo, magkasama pa rin kami sa iisang bubong. Pero hindi man lang niya ako pinapansin or kinakausap. May mga pagkakataon pa na halos ipagtabuyan niya kami na parang wala lang sa kanya. Hindi siya ganito. Hindi ganito si Abner. Ano ang nangyari sa asawa ko? Biglang pagbabago ng nararamdaman. Napakabilis naman. Napakiramdam ko tuloy, ginayuma ang asawa ko. Hindi ko susukuan si Abner. Ipaglalaban ko siya. Kahit ilang rejections pa ang makuha ko sa kanya. Wala ako nagawang mali para tratuhin niya ako ng hindi tama. Ilalaban ko siya. Ako ang asawa at ako lang ang dapat na piliin niya. Lagi kong ipinagdarasal na sana maging okay na ang lahat. Na sana gumising ako isang umaga, malambing na uli si Abner sa akin. Na sana wala na yung puot, yung galit sa puso niya sa akin. Na sana bangungot lang ang lahat ng ito. Muli, ako po si Elsie at ito po ang aking kwento dito sa Heart to Heart with Mama Colleen. Napakinggan natin ang kwento ni Elsie dito sa Heart to Heart with Mama Colleen. Sadyang masalimuot, sadyang nakakagalit, sadyang nakakagigil. Alam mo kung saan nanggigil si Mama Colleen? Yung sinabihan pa talaga siya na kung hindi pa raw siya nahuli, dapat meron pang sila at meron pa nung kabit niya. Eddie, wow! Parang pag ako sinabihan noon, ang sarap pakainin ng alpombra. Sa mga bagong pasok, bakit ka late? Ang kwento po natin ngayon ay kwento po ni Elsie. Si Elsie na isang asawa na nagmamahal sa kanyang mister. Pero yung mister niya, on her pregnancy, 7th month pregnancy, na-discover niya na meron palang ibang babae yung kanyang mister. At hindi lang basta ito normal na ka-chat, kundi may nangyari pa sa kanilang dalawa. Yung dating walang password na phone, ngayon may password na. Nung kinompronta niya, usually yung mga lalaki nagde-deny kahit huli na, diba? Pero itong si Elsie, umami naman kaagad-agad si Abner. Ang parang tanga pa nga. Para siyang abnoy. Kasi may pagsabi pa siya na kung hindi mo pa ako nahuli, dapat tayo pang dalawa at kami pa nung babae ko. Wow! Hay! Saan ka humuhugot ng kapal ng mukha? Ngayon, hindi pa rin sila naghihiwalay. Magkasama sila sa iisang bubong sa bahay ng biyenan niya. Hindi magawang humarap ni Boy sa pamilya ni Girl, nahihiya raw. Akalain mo yan, tinablan pa pala ng hiya. Nakakaramdam din pala ng hiya, ano? So ngayon, mag-iisip lang daw muna si Boy. Pag-iisipan niya muna kung babalikan niya ba daw si Elsie o tuluyan na silang maghihiwalay. Pero habang inaayos, habang nag-iisip, habang hinahayaan na mag-isip ni Elsie itong si Abner, aba talaga hindi daw siya pinapansin, hindi siya kinakausap, may mga pagkakataon pa na halos ipagtabuyan siya na parang wala lang. Ngayon, ka-winner, nanindigan si Elsie na ipaglalaban niya ang kanyang mister. Ipaglalaban niya ang kanyang karapatan na bilang misi sa kanyang asawa. Sa tingin mo ba tama lang ang dapat niyang gawin? Dapat lang ba na ipagpilitan niya pa na maayos sila? O manatili para walang broken family na matatawag? Ka-winner, speak from your heart. Pwede ka makisawsawa 0977-770-915. Or pwede kang mag-PM kay Mama Colleen. I-message mo ko sa DJ Mama Colleen
on FB. Susubukin kong basahin yan maya-maya lamang. Pero pakinggan mo muna ako, bebe ko. Ito muna ang aking real talk. Real talk para sa kwento ni Elsie ngayong araw na ito. Heart to Heart with Mama Colleen. Real talk. Real talk. Real talk. Real talk lang, no? Ang sarap talagang putuli ng anes ni Abner. Nakakagalit kasi porke ba buntis yung asawa mo, sasawsaw ka na sa iba? Bakit hindi tayo makontento? Ano ang dahilan bakit hindi tayo nakokontento? Ano ang dahilan bakit kailangan tumikim pa tayo ng iba kung nandyan naman na ang iyong asawa? Yes, maraming nagsasabi na it's man's nature. Kumbaga natural lang sa lalaki ang maging malikot. Natural lang sa lalaki ang maglaro. Alam mo, para sa akin, wag nating i-tolerate yung natural na yan. Wag nating laging sabihin na pag lalaki okay lang, pag babae nakakadiri, kadiri, may mawawala. Mapababae o mapalalaki, it is very wrong na lolokohin mo yung asawa mo at wala kang respeto sa maaari niyang maramdaman. Kung ganyan lang naman na gusto mo palang maglaro, maglikot at tumikim pa ng iba, might as well, hiwalayan mo na lang yung asawa mo. Kesa unti-unti siyang namamatay, unti-unti siyang nade-depress, unti-unti siyang nadudurog ng dahil sa ginagawa mo. Huwag tayo masyadong selfish, be. Huwag lang puro sarili lang natin ang iisipin natin na okay lang yan, lalaki naman ako eh, okay lang yan. Oo, wala namang mawawala sa akin eh. Chuchurva lang naman ako ng iba eh. Diba? Huwag ganun. Kawalan po ng respeto yung ginagawa mong panggagago sa asawa mo ngayon. Pag sa'yo ginawa yan, matutuwa ka ba? Siyempre, papamukha mo na naman sa kanya na lalaki ako. Walang mawawala sa akin. Ikaw, may mawawala sa'yo. Babalik na naman, di ba? Sa culture differences. Sa paniniwala na sabaw. Always think yung famous na lines na kasabihan. Do not do unto others yung bagay na ayaw mong gawin din sa'yo. Lagi mong isipin, ano kaya ang mararamdaman ng asawa ko, ng partner ko kapag ginawa ko to. Pero the moment na pinasok mo yan, it is clearly na masyado kang naging selfish, masyado kang self-centered, masyado kang narcissist, na sarili mo lang yung iniisip mo. Na wala kang pake sa pwedeng maramdaman kahit ng pinaka-close sa buhay mo. So please, respeto. Alam nyo, number 1 po na hindi talaga mawala dapat sa isang relasyon, respeto. Yung pagmamahal nandyan lang naman yan eh. Sabi nila, sometimes love will fade out. Sometimes, parang gigising ka isang umaga, parang yung love medyo tumatamlay. Yung dating mapulang-mapula, medyo mananamlay ng konti. But if you have respect to your partner, 'di ba? Pag may respeto ka, yung pagmamahal na yan, pwede uli mamulaklak eh. Yung pagmamahal na yan, pwede uli mabuhay eh. Respeto na lang, kahit hindi bilang asawa, bilang tao na lang. Kung sa bagay, kapag niloko mo naman ng isang tao, at kapag ginago mo naman ng isang tao, hindi naman talaga siya ang niloloko mo, kundi sarili mo. Dahil naniniwala ka na sa panlolokong ginagawa mo, nakakadagdag points yan sa pagkatao mo, pero hindi. Nakakabawas yan ng pagkatao, nakakabawas ng mga naniniwala sa'yo, nakakabawas ng ego. So bahala ka kung ano yung gusto mong paniwalaan. Kung tingin mo nakakadagdag lalaki, pogi points, yung panloloko ng misis, bahala ka dyan. Pero tingnan mo, nakaramdam ka ng hiya, di ba? Hindi ka makaharap sa pamilya niya, di ba?
So alam mo na may mali. Alam mo na at the end of the day, na fulfill mo man yung desire mo na makaranas ng ibang ulam, alam mo, nakabawasan din ito sa pagkatao mo. So yun lang. Ngayon para kay Elsie, yes, sige girl, go girl! Ilaban mo yung karapatan mo bilang asawa. Tama ka naman, ikaw ang asawa, you are the legal wife. Go! If you feel like fighting and fighting and fighting all over again, sige, hanggat kaya. Okay? Kung tingin mo, naniniwala ka na pag inilaban mo to, may mangyayari, may resulta, sige lang po. Push ako dyan. Ipagpe-pray ko yan. Sabayan mo ng prayer, sabayan mo ng pananalig. Marami rin naman tayong narinig na mga misis na atapang atao, hindi atakbo, naging matagumpay naman sila. Diba? So who knows? Yung faith mo sa relasyon mo sa asawa mo, magbunga. Pero ang tanong lang talaga, totoo ba ang gayuma? Di ko rin alam eh. Oo eh. Pwede rin kasing akala mo biglaan na nagloko yung asawa mo pero matagal na pala niya talagang ginagawa ang kalokohan niya. 'Di ba? Magaling lang siya magtago ng mga nakaraan. Eto, tatanga-tanga lang siya this time. Hindi ko alam kung totoo yung gayuma. Hindi ko alam. Ayokong mag-comment about it. Pero ang sigurado ako, totoo yung pagmamahal mo sa asawa mo. Para ilaban mo siya despite of everything. So ang tanging dasal ko na lang sa'yo, magbunga lahat ng effort mo. Kawinner, yan po ang kwento ni Elsie dito sa Heart to Heart with Mama Colleen. Speak from your heart. Ikaw naman ang bibida sa aking muling pag-ariba. Dito sa 91.5 Win Radio.